Okay guys, ito yung ating si Bunso. At subukan nating i-review to si Bunso. Ano naman yung mga hindi ko nagustuhan dito sa parts, no? Actually meron lang ako hindi nagustuhan dito sa parts. Meron din naman dalawa ang hindi ko nagustuhan dito. Yeah. Ang ganda ng motor na to. Actually ang ganda ng takbo. Wala akong masabi sa takbo niya. Kasi Honda eh. Yung makina perfect. Yung makina niya, yung shock niya perfect. Bagay sa kanya, bagay sa bigat niya, talagang na-engineered. Yung gulong niya dual sport. Yung disc brake niya, dalawa disc brake sa ulihan, sa unahan. Tapos yung suspension niya perfect. Yung muffler wala akong masabi. So bagay sa kanya, it was designed. Tingnan naman natin yung, ito yung side niya. Tingnan naman natin yung harapan. Ito naman yung harapan niya. O, di ba? Angas. Angas ng harapan niya. Ito naman yung kabilang side. O, di ba? Angas, di ba? Ayan. Angas. Nilagyan ko na siya ng mga mga sticker. Mga kabunso. Yan, nilagyan ko na siya ng mga sticker. Kaya yung mayroong mga ganitong XRM, I think makaka-relate sila. Diba? So, kinuha ko to ng January. Ayan yung kanyang mga makina. So, hindi ko pa siya nawawasingan dahil kahapon ay ginamit natin. At wala akong masabi. Sa long ride, wala akong masabi. Ayan, talagang gamit na siya. At nilagyan ko siya ng mga sticker para at least gumanda siyang tingnan kahit sa malayo. Na para siyang pang ano talaga, para siyang pang off-road talaga. Pangarera, di ba? Gumanda siya nung may mga sticker na. Actually piplain ko lang sana, pero sabi ko parang pulis tingnan eh, sa kulay, no? Parang pwede sa PNP, di ba? Shout out sa mga kapulisan natin dyan, lalo dun sa mga nagbablog na mga ano natin, kapulisan. So yun. So yung ginamit kong helmet, yung galing mismo sa kasi naghatid lang ako ng estudyante. So naisipan ko na tumambay dito sa magpainit dito sa magpainit dito sa tabing dagat. Ayan o guys, so ayan. Nasa may tabing dagat ako guys. So ayan. So ano nga ba yung pinaniwan ko dito? Actually ito, nilagay ko na to. Ito nilagay ko na yan. Tapos yung mga sticker nilagay ko na yan. Ayan. So yun lang mga nilagay ko. Tapos top box, nilagyan ko na ng top box. Ayan, bumagay sa kanya yung top box. Ayan. Ang inayawan ko rito guys, alam nyo kung ano guys,
Ito rin nilagyan ko na to. So pinagaganda na natin. Ito okay lang, hindi gaano ano. So nasa nasa 50-50%. Kaya siyempre baka biglang tumama to, pero okay na rin, goods na rin yan sa akin. Okay na rin yan kasi yung parang ano siya parang parang mata siya, kaya lang pwedeng masagi-sagi yan, kaya 50% lang ang like and dislike ko dyan. Okay na rin kasi design niya yan, pero kung siguro ito naka ano rito, naka design dito or naka mount dito, hindi siya no? Stanley yan hindi siya masasagi, di ba? Pag nasagi yan, putol yan. So siguro ito yung design talaga niya, kaya yan siguro in-engineered niya. Kaya lang siya 50% goods, 50% dislike. Like 50%, dislike 50%. Yung gulong niya okay lang, bagay sa kanya. No, bagay lang sa kanya, design na yan. Sa gaan niya, gaan patakbuhin, bagay sa kanya yan. So yan. Ito nilagyan ko na rito para hindi siya magagasgasan sa kapag pinapatungan ko minsan siya pinapatungan ko minsan siya ng mga nabibili ko. So ito guys ang isa sa mga strains sa akin. Ayan, gawin natin. Ito guys, ayan. So ito wala siyang speed indicator. So ibig sabihin, what I mean is wala siya nung yung parang accelerator na na kung anong tawag nun, yung gauge na speed gauge, kung meron siyang speed na kung patatakbuhin mo, ito siya yung odometer, ito, tapos yung speed ito kapag pinatakbo mo siya, kapag pinatakbo mo siya, yan, meron siyang ganyan. So try natin ayan, meron siyang ganyan, kaso ayan di ba, kasi hindi mo malalaman kung naka-primera, naka-tersera. So wala siyang ganon, wala siyang indicator na ganon. Diba? Basta tatantyahin mo na lang. Yan. So since nasanay na ako dito, natantya ko na siya ng na kapag magkakambyo-kambyo ka ay matatantya mo na siya na halimbawa primera hanggang 28 ang primera niya, yun dito sa motor na to, yung sagad yun sagad, maralaman mo naman pagka sagad na medyo mag-iiba yung tunog niya, kaya mo uli, aangat mo uli siya. Pero hindi siya hirap. Hindi siya hirap. Kagaya ng ibang motor na talagang nahihirapan Pero ito hindi siya hirap. Kaya lang, mag-iiba yung tunog niya. So yun. Yun ang isa sa mga ko rito. Strange. Bakit hindi nila nilagyan ng ganon? Na mayroong primera, tersera, para at least naka-indicate kung talaga yung speed na tinatakbo mo na. Na minsan nakakwarta ka na pala, pa ako umaapak pa ako, yun pala nakakwarta na. Yun ang isa sa mga di ba, kasi parang hinahanapan mo pa ng another speed. So yun, hanggang kwarta lang siya, tapos pag segunda minsan napapaabot ko siya ng 40 kapag ka segunda. Kapag ka naman tersera, napapaabot ko siya ng 60. Na yung sagad na yun
sinasagad ko siya ng ganon para at least malaman ko talaga yung ano niya, yung karakter ng motor na to. Pero nag-iiba yung tunog, minsan lumalampas pa ng 60. Pag maganda yung pagkaka-accelerate mo sa primera, tercera, yun na nga, walang indicator di ba? So pero yun na lang, talagang ibig sabihin pang professional na motor to, hindi to pang beginner. Kasi yung marunong makinig sa tunog ng motor at marunong magtansya ng speed, yun ang ano nito, yun ang problema ko dito. Bakit kaya hindi nila nilagyan? Diba, speed indicator hindi nila nilagyan. Kaya yun, pag kwarta na yung top speed niya is 119 na nagawa ko, hanggang dun lang. So hindi ko siya maisagad, siguro nabitin lang ako sa kalsada, yung straight na kalsada na inanuhan ko tamang-tama, walang ibang sasakyan, talagang sinubo ko sa straight na kalsada. So yun, nakita ko 119 yung sagad top speed na nagawa ko dito. Kaya okay naman siya sa akin, okay na yun. Ang bilis na nun kala ko nga sira yung speedometer kasi sobrang bilis, sobra talaga. Tapos yung may angkas 97, yun, may angkas, sinubo ko siya na may angkas na top speed niya 97, yung walang angkas 119. So ganun lang ang diferensya niya. So actually yung inangkas ko hindi naman ganun kabigat. Siguro titingnan natin sa mabigat naman, angkas tayo ng mas mabigat para tingnan natin yung top speed niya at balikan ko yung kalsada na yon na straight bitin kasi yung kalsada kasi liliko ka na nabitin ako. So magmi-minor ka na talaga. So hanggang doon 119, siguro kung yung straight pa yun, baka naitagsagad natin to. Kasi sabi ng iba 123 yung maabot sa akin 119 lang. So okay na yun sa akin, goods na to sa akin. Yun ang hindi ko lang gusto, itong tawag niya, wala siyang indicator kung yung tinatakbo mo primera, tercera, kwarta, kaya segunda, wala siyang ganon. So yun guys, ang isa sa mga dislike ko dito. Yan. So far yung lahat okay naman. Sa upuan walang problema. Ito pang isa sa dislike ko dito, itong isa. Kaya tingnan mo to guys, anong napapansin nyo rito? Yan. Anong napapansin nyo dyan? Itong fender niya, tabingi sa gulong. Hindi ko alam kung ako lang ang meron nito. Dinala ko na to sa kasa. Sabi ko sa kanila, ipantay nila. Hindi daw hindi daw pwede kasi maapektuhan na yung nasa taas. O di ba? Ibig sabihin yung pinadala ko sa inyong motor dispalinghado, di ba? Tabingi ang fender. Isipin mo, konti lang naman, pero siguro mga 1 cm o kalahati naman, parang ganon. Kasi nakikita ko yung parang lang, kalahati ng 1 cm diferensya. Kahit anong gawin ko, ginaganon-ganon ko ng konti ginaganon-ganon ko ng konti para mapantay siya. Hindi siya mapantay di ba? Ayan
So yan ang pangalawa. So far yun lang, dalawa, yung fender saka yung indicator nya, speed indicator nya. So wala. So palalagyan natin ang speed indicator, kaya lang ano na naman, ayaw ko eh, gusto ko yung original pa rin siya para pag gusto kong ibenta eh. O kaya ano, so far January ko pa lang to binili. So wala na to sa, walang ano to sa akin, wala na tong problema sa akin. Sa takbo walang problema. Yun naman ang importante sa akin, yung takbo. Yun naman ang importante. Yung top box, ito. Yung top box nya. Ayan. So yun. At naging member na rin tayo ng ano na yan, diba? Yun, nilagyan na rin natin. Pagbili ko ng Evo, may sticker with GPT membership. At yung binili natin na Evo helmet eh yung ano, yung kulay white na, basta yung parang exclusive sa kanila. Hindi ko alam kung ano yun eh, kung yung ano, kung anong tawag na, limited edition. Ayan. So yan. So ayan guys, ayan, nandito tayo sa Mayong Volcano. Ayun yung Mayong Volcano. At ito naman yung dagat. Diba? Ayan. So yun. Okay. Yun lang naman guys. Wala namang problema. Wala namang problema sa takbo. Walang problema sa motor. Walang problema as in. Lagi natin tong lagi natin tong change oil every 1,000 km to 1.5 km, no? So kapag napapansin na natin doon, kaya nga tinitingnan ko yung ano niya eh, yung takbo niya every kung hanggang saan ang mag-iiba yung tunog niya, 1,000 km to 1.5 km. So ganon. So nasubukan na natin siya sa 1.5 km, okay pa naman yung takbo. So pero siyempre hanggang doon pa lang tayo, hindi pa natin sinusubukan sa 2,000 km. So yun, yan ang motor na to. Ito yung character ng motor na to. So yun, may dalawa lang talaga akong inayawan. Yeah. So yun, medyo dislike ako doon. Then isang 50% yung side mirror niya sa unahan na naka-oscillate. Siyempre yung nag-engineer niyan, salute na lang sa kanya, diba? Shout out sa kanya kasi ang ginawa niya. Actually itong motor na to ay Honda XRM 125 Fi, no? 125 Fi DSX Extreme. So yun ang pangalan ng motor niya. So kaya kinuha ko siya dahil naintriga ako doon sa DSX Extreme. So marami siyang variants ng Honda XRM 125 Fi. Pero yung pinili ko dahil DSX Extreme. So pinapaliwanag ko sa kanila kung ano yon DSX Extreme sa susunod na video natin. Okay guys, para at least magkaroon kayo ng idea. Kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng motor, do bet. Hindi kayo mapapaya. Tingnan nyo yung fender para para pag bibili kayo ng Honda, titingnan nyo yung outer part, maliwag lang sa tunog. Tingnan nyo rin yung outer part kasi syempre igagarahe mo, i-display mo or ipangyayabang mo, di ba? Di ba? Ipang-rides mo, tapos makikita mo tabingi pala yung fender, di ba? So mo yan, isa sa mga tips na kung bibili ka ng motor, yung outer parts, of course, yung sound ng makina. Okay? So yun yung mga tips ko, isa sa mga napakahalagang tips na dapat nating
na dapat nating i-consider sa pagbili ng motor. Okay guys, see you. Don't like to subscribe and like and comments kung ano pa yung gusto po ninyong makita or malaman dito sa motor ng Honda XRM 125 Fi DSX Extreme. Salute!